Good morning mga Bisaya at saka yung hindi mga Bisaya dyan. So, ito, i-clarify ko lang yung mga sinasabi dito ni Daily Dose. Ito tungkol to sa yung yun bang may beam ka sa slab tapos hindi kumpleto yung buhos ng beam kasi ihuli yun, yung top portion ng beam ihuli para kasama na sa slab. Tapos ang ano siya, ang caption niya dito is ang sabi niya is, mali daw, maling pagbuhos ng concrete. Pero kung yung tingnan ko naman yung video niya, parang ang ending, depende pa rin sa structural engineer. So, i-clarify natin yung mga sinasabi niya kasi unang-una, hindi yan mali. I-play ko muna yung video, tapos ang ginawa ko is, um, plinay ko muna kanina, tapos sinulat ko yung mga punto niya. Itong video na 'to matagal na 'to, last, 2024 pa. Pero dumaan lang 'to sa sa newsfeed ko. Siguro may nag-like or nag-ano kasi, na nakita ko lang sa newsfeed. Tapos, yung tiningnan ko sabi ko, ah, yung topic niya parang kailangan i-clarify lang. So ang ginawa ko screen recording tapos, um yun nga i-discuss natin. So ito yung video niya. So i-play muna natin yung video tapos, i-clarify natin. So ito yung video niya. Ito, sikat na metodo sa Pilipinas, gumagamit tayo ng rib decking or yung rib slab. Madalas nangyayari to at madalas nagkakamali ang mga tao dito sa Pilipinas. For sure, pag-iinitan nyo naman to. Ang pagpuputol ng biga at pagpuputol ng slab or yung pagbubuhos ng semento ng hindi sabay ang dalawang yan ay mali at hindi siya allowed. Maliban na lang talaga ako nakadesign sila na magkahiwalay or yung structural engineer, in-anticipate nila na bubuhusan ng mga tao yung biga muna tapos yung slab. Pero madalas nakikita natin sa mga video kung saan mga nagbablog sila na ito daw yung bagong trend ng construction, yung biga nila nabuhusan na and then merong dalawang main bars na nakaabang sa taas at nakita natin yung anilyo. Kalahati lang yung nakalabas sa anilyo. Ibig sabihin, ang design ng structural engineer dyan is monolithic. So ano ba ang problema kung hindi yan magkasabay? So as per design ng isang structural engineer, yung area yan, naghahati dyan or nag-share dyan yung slab natin tsaka yung beam natin. Kumbaga yung area yan ay pwede mong sabihin as slab or pwede mo rin siyang sabihin as beam. In some cases, yung iba, ina-analyze lang yan as beam, then ito yung slab tapos nakatutok lang siya sa beam. Kaya lang kapag pinutol mo yung buhos, ang mangyayari dyan ay ito yung beam and ito yung slab. Which is may problema yan. At ang problema niyan ay sa capacity or yung kakayahan ng beam natin na bumuhat ay mababago or hindi masusunod yung as per design. Kung sa columns meron tayong core dimension, dito sa beam meron tayong tinatawag na effective depth. Kung saan ang effective depth ay yung center ng mga bakal or yung center of gravity ng mga bakal hanggang sa outer fiber or pinakadulo ng compression side mo. By the way, pag hinati mo yung beam, lagyan mo ng hati sa gitna which is yung neutral axis, meron yung part na tension at meron yung part na compression. Nagbabago lang yan, depende sa location mo at kung merong lindol, nagpapalit-palit yan. So ano bang magiging problema kapag lumiit yung D? Ilibibigay ko sa inyo yung equation ng capacity ng isang biga para bubuhat. So, ayan yung equation. Huwag nyo lang pansinin yung iba. Ang pagtuunan nyo lang ng pansin dyan is yung D. Kung saan yung D na yan is yung effective depth. Siyempre, kung ang design ng structural engineer ay 400, tapos ikaw puputulin mo maybe sa gitna or sa 3/4, kadalasan yan, uunahin yung 300, tapos iiwan yung 100 para kasabay ng slab. So, yung 300 mo na D or 300 yung B mo tapos ibabawas mo pa yung part na to at yan na yung D mo, di lalo nang lumit yung D mo at syempre maaapektuhan yung capacity ng D mo para bumuhat. So based sa experience ko, hindi dapat yan pinuputol and kalimitan ng mga structural engineer ayaw yan ng pinuputol or gusto nila monolithic or intact yung beam natin tsaka yung slab natin or magkasabay silang bubuhusan. Ngayon, kapag hindi mo talaga kayang buhusan, in some cases, madalas ginagawa nila yan para mapadali yung trabaho eh. Kaya lang,
kung gagawin mo yan, sabihin mo sa structural engineer or meron niyang kaakibat na computation kung puputulin mo. Pwede natin i-design na nakapatong lang siya or simply supported lang siya. Or there are a lot of ways. Pwede rin natin gawin na yung beam natin is malaki talaga. Kumbaga, pwede mo siyang ipatong. For example, 400 yung beam or mas maliit yung beam pero mas maraming bakal para ma-accommodate natin or ma-anticipate natin yung changes na gagawin nyo. Tapos maglalagay na lang kayo ng shear connectors. Pwede rin yun. Pero without the knowledge or without the consent of the structural engineer, babaguhin niyo yung way of doing or way of concreting, bababago yung structure at syempre magkakaproblema kayo. So once again, I'm Engineer Andrew, sana natuto kayo. Maraming mali dun sa mga videos na yan or maraming mali sa mga pictures na yan. Iisa-isayin natin yan. Bye. So, yun yung ano niya, yun yung video niya. Tapos, ito sinulat ko yung ano, isa-isahin natin 'to. Ah, so sabi niya mali mali ang hindi sabay na pagbuhos ng beam at slab. So, parang ni-rephrase ko lang 'to. Parang sinabi niya na mali ang hindi sabay na pagbuhos, mali din 'yan. Hindi 'yan ano, okey lang 'yan. Unless in-anticipate ng engineer na hiwalay ang buhos. Ito, um, questionable, sabihin ko na lang questionable kasi, um, i-ano naman talaga, um, hindi naman 'yan ina-anticipate in the sense na parang kung mag-design ka i-consider mo 'yan. Mangyayari na lang 'yan sa site. I-inform ka na lang na, "Oh, ito ang ano," halimbawa, "Ito ang gagawin." Pero, do'n ka na mag-ano, mag-check. Hindi mo puwede siguro i-anticipate mo pero kung kausapin mo yung kontraktor, pero hindi naman 'yan usually ang nangyayari. Sasabihan ka na lang on the spot na ito yung ano. Tapos sabi niya, bagong trend ng construction daw, hindi 'yan bago. In fact, 1997 first year college ako, yung yung building ng ano, ibang department ano, bagong gawa. Tapos hanggang ano pa lang siya, at that time hanggang third floor pa lang. Tapos ang ginawa, yun nga, pinutol ang ano, pinutol ang beam. Nakikita ko talaga na ito yung column, continuous yan, continuous column. Tapos yung beam, kalahati lang. Tapos yung mga, yung stirrups, makikita mo yung stirrups diyan. Tapos yung main bar, makikita. Tapos ano na lang, nandito na yung mga trusses sa column location para hindi ma-loaded yung ano. So, ganyan yung ano. So, imagine 1997, first year ako. Tapos, parang 2 years old pa yata yung building na yun at that time. So, mga 1995. So, hindi siya bago na, no? Tagal na yan na practice. Common yan sa atin. Tapos, naghahati daw ang beam at slab sa top portion. So, meron siyang, halimbawa, ito yung section. Ganyan. Sabi niya na ang portion na daw na ito is naghahati yung slab. Pwede gawing beam, pwede gawing slab. Pero parang nakalimutan niya yata yung concept ng ano, yung T-beam. So, hindi naman 'yan ano, hindi naman may option ka na i-design mo siya as beam lang. Pero tapos may option ka din na i-design as T-beam. Pero hindi 'yan parang hinahati na ano, um, kumbaga pwede sa slab, pwede sa beam. Kasi nandun yung ano, 'yan yung T-beam nga. Tapos, kung pinutol ang buhos wrong spelling. Ah, kung pinutol ang buhos, lower portion ang beam at slab sa taas. So yun nga, ito daw yung ano, magiging beam na lang kung putulin mo yan. Tapos yung bakal mo dyan, ganyan, T-raps, tapos ganyan. So ito na lang daw yung magiging beam mo kung putulin. Which is may problema sa capacity kasi liliit ang beam. So ito na lang daw yung magiging effective depth mo instead na dito. Tapos, based sa experience na hindi pinuputol, siguro sa ano, yung mga project niya dun hindi hindi yan ginagawa. Wala namang ano diyan, experience na yan. So, wala tayong question diyan. Pero ito ano yan, wala yan.
pwede i-design na nakapatong lang siya or simple supported. Dito hindi ko masyadong na-get kung bakit niya sinabi yung simple supported or baka dahil lang instantaneous yung pagsasalita niya, nasabi niya yan, hindi niya ah, mean yung sinasabi niya diyan pero hindi ko ma-get kung bakit naging simple supported either yung slab ba or ang beam. So, ang ano lang niya is yun nga magiging maliit lang daw. So, mali yan na concept. Now, before ko i-discuss, i-review muna natin yung kasi ito pumunto sa ano eh, pumunto sa beam, timber design. Um, 'Di ba sa timber design may mga problem na ganyan. Tapos ibang section sa taas, ganyan. Iba ko column na common yun na problem sa beam. Timber design. Tapos sasabihin ng problem na design the connection of the beam or design diyan yung nailing or screw fasteners diyan. Considering yung may allowable shear stress, allowable bending stress yung ano, 'di ba? So anong gagawin mo diyan? 'Di ba? Hindi mo naman yan ano, hindi mo yan puputulin na ang beam lang is ito na lang kasi putol yan, putol yung beam diyan, 'di ba? Ito yung analogy dito gano'n din naman yung ano dito, kumbaga ito yung slab putol tapos ito yung beam. Ibig ba sabihin na ito lang yung ide-design mo as beam? Hindi, 'di ba? Design mo pa rin yan as full section. Pero yun nga dahil putol yan, ibang connection yan or ibang ibang member, i-design mo ngayon yung connection diyan. So anong mangyayari diyan? O di papasok na yung ano, VQ over IV, yung shear flow mo, 'di ba? Papasok na diyan. Tapos dito malalaman mo na lang yung shear flow dito, halimbawa pounds per inch, tapos divide mo yan sa capacity ng ano, i-divide mo yan sa capacity ng anong halimbawa, yung shear flow mo diyan, yung shear flow is, shall we say, 50 pounds per inch. Tapos ang capacity ng nail mo or screw is 150 pounds. So, ang gagawin mo is ang spacing is equal to 150 pounds divided by 50 pounds per inch. So, meron kang 3 inches spacing. So, yun lang. So, sa timber yan. Now, the same analogy, apply mo yan sa ano, sa concrete. So, hindi mo pwede sabihin na mali ang sabihin na dahil pinutol yan, ito na lang yung magiging D mo. Tapos sabihin mo sa engineer, sabi ng engineer na yan na lang yung D. Hindi, mali yan. Full ano pa rin yan, full depth pa rin yan. Either T-beam ba yan or ang analysis mo T-beam ba or simply rectangular beam lang. Hindi mo consider yung contribution ng slab for compression. Tapos ano na lang, kumbaga additional mo na lang yan na factor of safety, parang gano'n. Wala namang magbabawal sa'yo na ano, or magfo-force sa'yo na kailangan i-T-beam yan kasi may slab. Puwede naman i-design mo lang as ano, mas conservative na design na beam na lang yung beam, as in rectangular lang beam tapos, walang walang T-beam action yung ano. So ito yung analogy, 'di ba? Or kung sa steel, halimbawa, meron kang built-up plate, 'di ba? Ito yung steel plate tapos meron kang steel plate din diyan. Puwede yan either i-design mo yung welding or mayroon kang angle diyan na ano, i-bolt, 'di ba? Common yan na problem sa steel design. So, mali ang sabihin na dahil pinutol mo yun, ito na lang yung magiging effective depth mo, yung section ng beam, hindi yan. Kasi kung i-apply natin yan sa beam at sa steel at sa ano, halimbawa kung ibig sabihin ito lang yung beam mo, tapos ito wala na yan kasi putol, 'di ba? Same concept yan. In fact, kung titingnan mo yung ito screenshot ko yung provision ng ano. Kasi ang mangyayari diyan magiging ano yan, may horizontal joint yan diyan, horizontal shear. 'Di ba ang common sa atin is 'pag nag-design tayo ng beam,
ang hinahanap natin is direct shear lang. Tapos ano, calculate na yung stirrup. Dito, pag pinutol mo yun, ang ano lang dyan is ang horizontal shear mo. Now, ano ang magre-resist ng horizontal shear? O di, either friction. Kung hindi kaya ng friction, edi dagdagan mo ng ano, dagdagan mo ng bakal. So, halimbawa, ito, i-ano muna yung code natin. Oh, ito, in T-beam construction, no? Kasi ang nakita ko na applicable dito, ito yung sa T-beam nga, yung sa ano. So, ang sabi dito is in T-beam construction, no? Ito, the flange and web concrete shall be placed monolithically. So, ito na yung ano, shall be placed monolithically or, ito na yon qualifying statement, or. So, hindi lang, yung sabi niya kasi monolithic, tapos kung putol, ano mo, i-adjust mo yung depth which is yung below na lang sa slab. Hindi yun, mali yun. So, ito na yun. So, shall be placed monolithically or made composite in accordance with 16.4. So, yun na yung ano, composite action. Kasi, ang term niya na composite, kumbaga separate na or different na ano, member tapos i-join mo together. Parang ano lang, halimbawa, mayroon kang yung connection kanina na yung sample sa timber or sa steel na ano, na connection para ma-build up siya. Or halimbawa, meron kang main slab tapos may concrete topping ka tapos gusto mo gamitin yung concrete topping as part of the structural na element. So, i-design mo ngayon yung bonding between the topping at saka yung main slab, parang ganun. So, ito yung ano niya. Pwede mo gawing ano, that shall be placed monolithic or made composite in accordance with 16.4. So, ang ano niya is, sa komentaryo niya is, for monolithic or fully composite construction, beam includes a portion of this slab as flanges. So, yun na yung ano kanina. Now, ano bang sabi ng 16.4? Ito sa ECI to, ECI 318. Baka, baka sabihin na naman ni ka-quality na ECI lang naman yung alam niyan. Walang, walang alam walang alam sa actor. Tatawa ko yung sa usapan nila na ano. Walang alam yan. ECI lang yung alam niyan kung makita ko na sa Pilipinas. Parang ganun. Naisip ko na, paano ako lisensya dito sa Canada at saka sa US kung hindi ako nag-practice. Natatawa ako dun. Pero anyway, so ito yung, so ano ba sabi ng ano? Sabi ng 16.4. So ito na yon, horizontal shear transfer in composite concrete flexural member. So yun na yun. Now, in composite concrete flexural member, full transfer of horizontal shear forces shall be provided at contact surface of the interconnected element. So, kung i-draw natin ulit yung ano, i-draw natin ulit yung section, no? So, ito na yung ano, kasi putol yan. So, ito na yung um, ang contact surface, no? Ng connected element. So, ito yung element 1, ito yung element 2. So, i-design mo yan for ano, horizontal shear forces. Um, so, full transfer. So, kung may requirements naman, the same requirements yan sa ano, the same requirements yan kung maggagawa ka ng ano tawag dito, yung cold joint or construction joint sa beam na kailangan rough yung surface ng ano, ng beam mo para maganda yung bonding tapos i-remove mo yung lightans, yung mga powder na yung puti-puti na parang powder sa concrete pagkatapos magbuhos yung ano na matigas na siya. So the same procedure. Tanggalin mo lang 'yan tapos meron din yung amplitude na is 1/4, no, yung sa roughness niya amplitude. So, 'yun yung mga requirements. Now, 'pag hindi pumasa sa friction kasi parang ano lang naman 'yan, parang frictional force lang na kumbaga ang beam kung ano mo, ito yung horizontal elevation tapos nandito yung joint. So, ang mangyari diyan is 'pag nag-bend 'yan, siyempre may ano 'yan, may parang parang ano na siya,
'Di ba yung horizontal shear ng ano, 'di ba 'pag nag-design ka ng timber, ang dine-design niyan is hindi naman vertical na shear yung sa timber, horizontal shear 'yan. Kaya yung formula dun is 3V/BD. Yun yung horizontal shear. So same ano, same kung mag-design ka ng timber 'pag i-check mo, ito yung horizontal shear na i-check mo, hindi yung ng ano, yung perpendicular sa grain, along sa grain 'yan. So 'pag 'pag ano, ang pag-check niyan is i-check mo yung shear capacity ng ano, ng timber, yung horizontal shear capacity, o 'di gano'n din yung concept dito. 'Di ba? So, 'yun na yung ano dito. So, ito na yung equation. So, kung 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 naano niyo, na-notice yung ano, shear nominal, meron pa siyang ano, meron pa siyang nominal H, V, and H. So, yung H yun yung horizontal shear. So, tapos where horizontal shear Vn is calculated in accordance with, so yun na yung ano, 16.4.4. Tapos, ito na yung ano, yung value ng fee. So, kung titingnan niyo lang yung code, basahin niyo lang yung ECI, I'm sure mayroon ding provision ito sa INECP kasi kinopya lang naman 'yan. So, hanapin niyo ito, kung may ECI kayo na kopya, o di hanapin niyo 'yan, 16.4.3. Tapos kung sa INECP, hindi ko alam kung saan 'yan na makikita kasi 'di pa ako, nakakita ng INECP. So, yun yung ano. So, mali yung sabihin na ito na yung ito na lang yung magiging depth niya, hindi, mali yan. Full pa rin na, depth. Tapos yun nga, i-design mo lang yung dito to resist the horizontal shear. Now, kung sa hindi ko pa na-try na i-calculate yan, kasi hindi naman yan nangyayari sa ano, kasi 'pag dito, hindi naman kami mag-specify ng putol na buhos diyan, tapos monolithic talaga yung recommendation namin. Pero kung magka-ano, mag kung hindi talaga maiwasan na kailangan putulin, although hindi pa nangyari 'yan, baka kung sakali na meron, o di i-calculate, meron namang provision 'yan. Tapos ang ano na, so kung ang gagawin mo lang diyan is halimbawa, 'di ba ito na yung B mo. Kasi ang nabasa ko sa ano, na 'di ba meron kang beam, min bars. So ito yung top bars, ito yung bottom bars. Tapos meron ka ngayong stirrups, 'di ba? Now itong stirrups na 'to, yung area V mo na 'yan, ang area V na mo na 'yan, yun yung sa direct shear, 'no? Yun yung sa direct shear, yung ano, yung VU. So yun yung direct shear na ano, yung the usual na stirrups na spacing natin. Now, 'pag pinutol mo yung buhos diyan, 'no? 'Pag pinutol mo yung buhos diyan, kasi ang portion na 'yan is slab, ito is slab 'to. So, i-design mo na ngayon yung ano, yung frictional resistance dito. Now 'pag hindi kaya, which is bihira siguro, like I said, hindi ko pa nasubukan compute 'yan, pero kung rough surface naman 'yan, malaki yung capacity niyan sa horizontal shear. Pero for the sake of discussion, hindi siya kaya, o di i-design mo lang yung additional na ano, na bakal dito. Ito yung shear plane. Parang nag-design ka rin ng stairs na, ay 'di ba stairs 'pag ganyan yung shear plane niya. Ito horizontal. So dito i-size mo lang 'yan diyan. Now, kung sa section, kung tingnan mo sa section, it could be just one leg na ano. So ito yung ano, ito yung regular stairs mo. So ang additional mo diyan, it could be just one leg lang, either sa gitna, or dalawa na ano dito, dalawa na bar na extra na parang ganyan lang, para kasi ang importante diyan is ang constructability niyan. Now, hindi mo naman puwede na halimbawa na-install na 'yan, tapos mag-decide ang foreman na, "Boss, talagang 'di kaya, buhusan natin iwan natin yung sa slab na portion kasi hindi kaya." Now, hindi mo naman puwede na maglagay ka naman ng, ewan, puwede siguro, depende sa kung maliit lang siguro yung beam, kaya siguro insert yung closed stirrup. Pero kung para madali lang, ang gagawin mo is dalawang ano lang, kung 2 legs ang kailangan, o di dalawang parang C-bar lang na ganyan, insert mo diyan, 'no? Yung insert parang kung ganito na yung ano, placement niya, parang ganyan. Tapos ang importante lang naman is
ano lang naman yan, yung kasi on top na yung ano dito, yung bar na yan, yung extra bar, on top yan sa required na stirrup na talagang yung standard stirrup na for direct shear. Pero yung horizontal shear, hindi na kailangan yan na close. Kasi hindi naman yan for other purposes. Pang ano lang naman yan. Pang dito lang naman yan, reinforcement lang naman yan sa ano, sa horizontal shear. So it could be just lang, dalawang pwede nga straight lang, pwede nga isa lang eh. Kung kaya naman siya yung area shear, ang shear area mo sa ano, sa bakal, halimbawa 10M or kung meron kang extra dyan na 15M na or 16mm na bakal o di 16mm yung gagamitin mo na isa. Parang ganun lang. So again, mali ang sabihin na ah, kung putulin yan, mali kung putulin or kung putulin man magbabago ang depth no, wala yan. Supported yan by the code, no? Klaro-klaro na yan, hindi mo yan pwede ano, hindi mo yan pwede i-argue na ano kasi sabihin ano ni Jaime nito na ano. ah, so anyway, so mali yan. Pwede yan, pwede. Tapos ito na lang yung i-follow nyo. 16.4 horizontal share transfer. So, ano, sige, yun na lang siguro. Pag may mga question kayo, i-comment lang or sa ano. Um, kung gusto niyo makita to in a big screen, pwede niyo tingnan sa YouTube. I-post ko rin naman to sa YouTube. Same ano pa rin. Yung channel na Bisayang Engineer. So, babush.